Okay, hello po and welcome sa isa na namang walang kakwenta-kwentang video natin ngayong araw. And for today's video ay pag-usapan natin ang nawawalang maleta. Okay, bali part 2 na to kasi na-feature ko na rin siya. Pero sobrang daming issue na pwedeng matalakay dito sa content ni Idol Rafi na maraming question, okay? Hindi lang ako, ayan, pati si Attorney Clear, naka ilang parts na rin to kasi sobrang daming katanungan na para sa Rafi Tulfo in action, ganun-ganun lang yung nangyari. Na-resolve nila ng easy. Okay? Pero sinasabi nga nila na ito daw pagkawala ng maleta ay stage o gawa-gawa lang. Okay? Para lang magkaroon ng content. Sobrang laki ng issue na to kasi eto unang tanong ko, yung CCTV ba ay galing sa NBI o nakuha ng Rafi Tulfo in action para maipakita sa palabas nila. Alam mo 'yun? Yung parang 'di ba kailangan kung mag-iimbestiga ang NBI, parang sila yung may confidentiality ng mga images dun sa CCTV. Pero bakit nakuha ng RTIA? Siyempre ang lakas ni Idol, 'di ba? Siyempre ang lakas ni Idol para makuha nila yung CCTV, sila mag-iimbestiga dahil mas malakas sila kaysa sa NBI. Ito bang isyung to ay para maipakita ang Tulfo brand of justice na sinasabi ni Idol na yung pinagmamalaki ni Idol na niya para makasolusyon ng problema. So, eto pakinggan natin si Attorney Claire dito. Hindi pa nare-resolba at hindi pa natatapos o hindi pa man lang nakaka-first base ng investigasyon sa taong gumawa ng krimen. Therefore, sa mga otoridad, ang kasong ito ay hindi pa totally case closed. Maaari pa nila itong pabuksan para masagot ang marami pang mga katanungan, lalo na sa seguridad ng ating mga pasahero, mga Oo. Kasi yung ibang mga content creator din na tinatapik itong isyung to. Sa sobrang daming butas, nagkakaroon na ngayon ng mga conspiracy theory. Conspiracy theory, ang tawag nila doon. So ako gusto ko lang din siguro mag-express ng aking conspiracy theory tungkol dito sa isyung to. Okay? So first, ang aking conspiracy theory, siguro hindi kasi pinakita yung yung nang nasa loob pa lang, yung bago sila lumabas kasi yung pinakita yung nasa labas na 'di ba? Yung nasa loob pa lang kasi syempre ang issue din diyan is yung pagka magta-travel ka tapos i-X-ray yung bagahe mo and makikita na sobrang daming alahas, sobrang daming bag. Hindi ba makokontrol 'yun sa X-ray yung mga yung mga ng mga security, 'di ba? Parang oo, onti lang yung laman ng bagahe pero sobrang daming alahas. Hindi ba 'yun nakokontrol sa airport kahit na domestic? Or ang ko diyan, ang conspiracy theory ko, if ever man na ito ay stage, pwede kayang may nag-aabang na sa labas na bago sila lumabas, yung alam mo yun, yung pintuan ng airport. Ganito yung situation. Yung bag nag-aantay na sa labas. Pagkalabas nila ng airport, ibibigay sa kanyang bag na hindi sakop ng CCTV. And from that moment, doon magsisimula yung issue ng ng investigasyon. From the moment na ibigay sa kanya yung bagahe niya. Kasi kung hindi man niya na-control sa airport, tapos wala daw pangalan, walang pangalan yung bagahe. Kung hand carry nga yan, hindi naman kailangan. Pero in-inspection pa rin yan yung in-X-ray pa rin yan, di ba? Yun lang, yung conspiracy theory ko na pwede kayang yung bagaheng yun ay nagsimula doon sa airport, tapos binigay na doon sa babae, tapos para maipakita lang sa CCTV na nawala yung bagahe, is iniwan niya doon, tapos umalis na sila. Alam mo yun? Tapos yung conspiracy theory ko, number 2, okay? Hindi kaya yung nagnakaw ay sinasabi nga nila na baka kasabwat kasi binigyan pa ng reward yung nagnakaw. Okay? Imbis na kasuhan, imbis na ang bigyan ng reward ay yung isang informant na nakakakilala doon sa nagnakaw, imbis na sa kanya bigay, ay ibinigay pa dito sa pamilya ng nagnakaw. Okay? Ang number 2 conspiracy theory ko dyan ay hindi kaya talent fee ito nung nagnakaw sa kanya. 'Di ba? After all this scene, hindi kaya isa itong pwede nating sabihin talent fee. Yun lang, yun ay isang conspiracy theory ko. Okay? Kasi ini-issue nga nila Nagnakaw ka na, absuelto ka pa sa ikakaso sa'yo, bibigyan ka pa ng 1 million pesos dahil naibalik mong walang gasgas, walang sign na sapilitang binuksan. Tapos ang conspiracy theory number 3 ko ay kung ito ba ay isang the ultimate collaboration. Okay?
Yung alam mo yun, walang binatbat yung collaboration nila ni Ivana Alawi. Yun na napaiyak niya si Ivana Alawi dun sa ano, collaboration nila. This is the ultimate collaboration with Idol Rafi and Miss Flores ba yun? 'Di ba? Kasi may ano pa eh, NBI ano pa eh, NBI na sinama sa investigasyon, tumawag pa sila ng NBI. Ang dami pang mga lawyer na nagsettle, 'di ba? Yung lawyer na itong pamilyang to is sabi kakilala daw, may number daw siya ni Odette. Ibig sabihin kakilala niya si Odette. Hindi kakilalang kaibigan na ano malapit, pero bakit siya magkakaroon ng number ni Odette kung hindi sila magkakilala, 'di ba? So yun yung mga conspiracy theory na pwede nating ilatag na hindi malinaw na kung ano nga to, kung stage eh ano to, big time 50 million with the reward of 1 million dun sa nagnakaw, 'di ba? So eto na lang ang huling tanong ko. Sana makaabot din to kay Attorney Libayan, okay? Kasi may issue sila ni ano ni na Fiscal EJ. Okay. Napag-usapan nila dun yung waiver dun sa dapat na magkakaroon na dapat ng debate si Kayo saka si Meloyap na hindi yata natuloy dahil parang gusto ni yung kampo ni Meloyap na may waiver si Attorney Libayan na hindi siya magdedemanda. Ngayon itong tanong ko kay Attorney Libayan, pwede kayang yung tatay nila ay humingi ng nag-request ng waiver sa ano dun sa may-ari ng 50 million na maleta? Pwede kayang humingi siya ng waiver na wag niyo kung i-demanda, isusoli ko sa inyo to. Parang ganoon na ano no, na setup. Parang nagkaroon ng agreement na wag niyo akong i-demanda, pero ibabalik ko yung ano, bagahe. Pwede kaya 'yun? Yung agreement na 'yun. Parang wag mo akong kasuhan, mag-waiver ka na hindi mo ako kakasuhan, pero ibabalik ko yung bagahe. Parang ganoon, para wala akong criminal liability. Pagka sinoli ko yung ano, yung bagahe, 'di ba? Yun ay tanong ko lang naman. Hindi ko naman nag-i-insist na ano nga, na guilty siya. Sana maliwanag yung ano, yung tanong ko. Hindi ko alam kung ano maliwanag eh. Pero yun lang ano, nasa utak ko. So, yun lamang po. Please paki-follow po ako sa Facebook page ko and paki-subscribe na rin ako sa YouTube channel and maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay dito sa walang kakwento-kwentong video ko ngayong araw. And ingat po tayong lahat. Hanggang sa susunod. Ciao, ciao.